To encode yung mga transactions natin, so create tayo ng new. Sila natin yung details. So may sample na dito. Yari ito, beginning inventory. So hindi siya purchase, beginning, one lang siya, recording of beginning inventory natin. So pwede natin lagyan office supply inventory or beginning inventory. Then, diba sa Excel naman itong manggagaling, may previous record na tayo. So alam na natin kung ilan yung total quantity niya. Okay? Ay, amount niya, sorry. And then, ano yung acquisition type niya? Ano ba ginamit natin? Capital outlay, donation ba, MOE, or transfer ba from central office, or from regional office, or from LGU, or trust fund ba, or provident yung ginamit natin. Then, requisitioner, so beginning inventory, so SDO South Cotabato. Okay? For example, di ba yung mga purchase natin, purchase order natin, meron namang requisitioner talaga. So, yun lalagay natin dito. Pero like, mga transfer, ano pa ba? Donation. So, SDO yung lalagay natin. Okay? Tapos, purpose or details, beginning inventory. And then, pwede na tayong maglagay ng item. So, mapapansin nyo, hindi ko siya ma-edit. Kasi ito, previously encoded na siya, di ba? Kunyari, may na-encode na kayo. So, tapos na-close nyo or tapos gusto nyo balikan ng edit, click nyo lang yung edit. So, pwede nyo na siyang ma-edit. Okay? First, search nyo yung item na gusto nyo i-add. For example, clock, alarm clock, or wall clock. So, quantity, then price 700, rating 1,500. Search natin aircon, split type aircon. So sabihin natin isa lang din, o sabihin natin dalawa. So sabihin natin 45,000. Meron tayong brand and model dito. Okay? Pero I suggest kung sa PO pa lang or sa ITR pa lang naka-indicate na yung brand, ilagay na natin siya nung nag-add tayo ng item. Okay? So, ginagawa natin na mas gusto natin as a brand sa encoding pa lang nung item, ilagay na natin yung brand and model para meron din tayong report sa susunod ng item na nakabase sa model. For example, sa laptop, meron tayong HP 1230. Alam natin na meron tayong ganong model na laptop, tapos ganito yung quantity. So, masisegregate natin siya. Mag-group natin yung report natin. So, balik tayo dito. So, pwede rin naman dito. Kaya maglagay ng brand or model. So, paglagay nyo ng lahat ng item dito, click nyo yung print. Dito, lalabas yung mga item na hindi pa na-verify ng accounting kung tama ba yung account code na ginamit natin. So, kung mayroong laman ito, print nyo lang, ibigay nyo sa accounting para ma-verify yung item. Kasi pag hindi na-verify nung accounting, yung mga item na nilagay nyo dito, sa particular na transaction na to, pagdating sa IAR, yung mga item na nilagay nyo dito, hindi siya mag-appear sa drop-down. Kasi nga, hindi pa na-verify ng accounting kung tama ba o mali yung account code na ginamit nyo per item. Okay, may error. So, total amount not equal. So, meron din tayong checking na dapat palagi, itong amount na to, balance siya yung sa itemize. So, dapat 218 yung nandito. Kasi, di ba, nag-add tayo ng
ng aircon at saka nung wall clock. Okay? So, pag balance na yan, dito na tayong makapunta sa IAR. Okay? So, kanina, di ba? So, for example, dumating na yung delivery natin then gusto na natin siyang ipa-inspect. Yung kuha naman natin, pwede natin silang i-inform or need natin silang i-inform pag meron na tayong dumating na delivery or need ng inspection. So, ang gagawin natin, lagyan lang natin yung yung date ng report. So, kung kailan yung inspection. So, hindi tayo makapag-edit. Click edit muna. So, 73 7324. Tapos, sino yung co-officer natin? Then, sino yung supply officer? Then, click natin to. So, ito na yung magiging letter natin informing COA na meron tayong deliveries na need for inspection. Sa amin kasi kailangan talaga siyang i-inform. Pumunta man o hindi, yung COA, at least, nabigyan natin sila, nakapareceive tayo ng letter na meron tayong deliveries just to be safe din na baka masita tayo sunod bakit natin ini-inform yung COA natin sa mga deliveries natin.